Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin kung paano ba mag-farm ng gems. Kung paano kayo mag-farm ng gems. So, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and then click nyo yung bell icon para lagi kayong notify. And also, don't forget to follow us on Facebook para sa mga updates. So, now, pag-usapan naman natin kung paano kayo mag-farm ng gems. So, dito, bibigyan ko lang kayo ng mga 10 tips paano ako nagpa-farm na. Sa experience ko to guys, sa experience ko. So, paano ako nagpa-farm ng gems. So, number 1 on our list is yung course. So, ito siya guys. Lahat ng course na naiipon nyo every dungeon, since meron namang free dungeons na binibigay ang Kabal. So, ipunin nyo lang yan and then i-bend nyo yan dito sa AH. So, hanapin nyo lang dyan is yung upgrade course and then search nyo lang na upgrade core man yung naipon nyo. So, yung high ay 22 na ang isang piraso. Dami kong ganito. So, sa 10 piraso, 220 gems na yon. Sobrang basic, di ba? So, kung 4 score naman, sa high, so 2. Mababa kasi ang 4 score eh. Mas okay pa rin talaga kung puro upgrade core lang yung inyong ipa-farm. Ayan, 22. So, 110 na siya sa 5 piraso. So, yun yung number 1. Yung mga cores. 4 score, mapa-high, mapa-medium, low, or upgrade core, any ranks, ay pasok doon sa natin, farming ng gems. So, nakikita nyo naman yung AH kung magkano ngayon ng upgrade core high. Madalas na inipon ko ay highest. Kasi yung sa mid-trail. Pero mukhang dito ako mag-focus muna sa high dahil nagbabago-bago yung AH. Meron lang talaga mga ganitong klase ng player, ibinabagsak yung price. So, watch out kayo doon maigi. So, number 2 is yung ating rare. Rare loots or drops. So, pag sinabing rare, ganito itsura niyan guys. Meron akong binin dito. Ito siya guys, yan. So, yan. Rare drop yan from EO DB1F. So, yung number 2 is yung rare drop. So, every time makaport kayo ng kakaibang item, rare, or may magandang epic option. So, pag binin yun, gems din nakatumbas nun. So, check nyo lang maigi kung nasaang category siya papasok. Kung nasa high ba or nasa medium lang. Pero kung mga high, like Osmium 2, Sigmetal, mga high tier yan ng items. And then kung mithril naman is more on to highest na. So yun yung isa sa mga madalas kong pina-farm, yung mga rare item and then crafting. So next is yung AP-DP Saber. So ito yung isa sa mga hindi alam ng mga players dito na yung AP at DP. Yung AP dito yan guys, nakakuha nyo yan sa soul ability. Every time na meron kayo nakikita dyan sa baba na kulay orange na line. So, AXP ang tawag doon. AXP is equivalent to soul ability. Para makapag-produce kayo ng essence runes. Essence runes, ito siya guys. Additional stats ng character yan. And then sa other side naman, yung DP, which is the dungeon points. Every time na nagpo-farm kayo, so nag-accumulate yung dungeon ng dungeon points na tinatawag. So, ngayon, iipunin nyo yun. So, once may dungeon points na kayo, pwede nyo ibenta via gems. So, paano namin gagawin, boss? So, dito kailangan meron kayong ALS. So, alam ko na-discuss ko na yung farming ng ALS. So, now, let's look forward naman sa gems. So, dito pupunta kayo kay Grocer, kay Harper. So, dito, di ba nasa taas siya. Scroll down nyo lang and then makikita nyo itong tatlo. So, DP Saber, War XP Saber, and then yung ating AP Saber. So, lahat sila ay mahal. And lahat sila ay pwede nyong ibenta. So, for example, meron akong 5M. Pag bumili ako niyan, ibenta ko yan rekta. So, paano? Punta sa agent shop. Select nyo dyan ay Saber. And then AP. So, doon pa lang sa lalagyan, kumita na kayo. 620 gems doon sa lalagyan. And then, yung DP natin, so, kapag may laman na 100 DP points, so 750 na siya.
na gems. So dito ako nagpa-farm, dito ako solid na nagpa-farm sa APDP Saber kasi auto farming ang ginagawa ng Force Gunner ko. So mas mabilis ako mag-farm ng AP and then ng DP. Sa DP naman 120 lang yung max natin per character. Ito siya guys, makikita nyo 120 dito sa stats. Ayan, DP 120 and then yung AP 1000. So every 1000 na magigain ko na AP, binibenta ko yun. And then ginagamit kasi nila yun dito sa soul ability. So kailangan nila ma-complete yung 16 slots na iba-ibang stats para doon sa character para lumakas. So isa yan guys, I know na hindi nyo pa alam talaga yan. So APDP Saber, so doon nyo lang siya bibilihin kay Grosser dito sa Portlax. So number 4 on our list is yung Als to Gems. So ito agent shop pa rin, event and then event items. So yun yung Als to Gem. So kung mapansin nyo, kung meron akong 20M, 22M is ibebend ko sa item shop dito, currency, and then go to ALS. Ito pwede ka mag-bend ng 20M, 50M. So it depends on you. Now kapag binend mo siya dito sa event, ayan guys, so pag may 50M ka, kasi mostly 50M ako naglalak. So ito 20M pa lang to guys. Try natin sa high. So puro 20M. So ako pa lang pala nagbend ng 50M. Nagbenta akong 50M dyan, 20,000 gems or 30,000 gems. So hindi na masama. Kasi magkano na ang lowest ng gems eh, oh. 3,000, 20M. Baba na yan. So 10,000, 10 to 15,000 yung bend ko kapag 50M. So isa yan sa mga technique guys. ALS. And then number 5 on our list is yung scrolls. Doon pa rin sa EH pa rin kasi dito na nangyayari lahat ng transaction nyo. So click nyo upgrades, option scrolls. Sa scrolls kasi usually magic attack ako at high. Yan, mas mahal kasi ito. Mas ang gagawin ko dyan, mag-iipon lang ako ng madaming ganyan and ibibend ko lang ganyan, hiwa-hiwalay. For example, ito, so sa 11 pieces 33 gems. So, kahit maliit yan guys, pag madami kayong binend at nabili lahat yun, mabilis lang. So sample naman, attack rate. Pag hindi umuubra, ito mahal talaga to. Highest ng attack rate. And then sa option scroll na armor naman, usually na binibend ko ay attack. Tapos high. So ganyan siya, 26 gems, 36 gems. Highest kasi ang pinaka paboro sa akin eh. So 18 gems, ganyan kabilis lang. So dito kasi quantity based ito para mag-gain ng gems. And isa to sa technique na ginagawa ko. So sa weapons kasi, makaport yan CDI, high. Sa high pa lang easy money ka na eh. Ayan, ilang beses na nakapulot ng ganyan sa kaka-farm. Farm, extract, farm, extract. Ganun lang ginagawa ko guys. Paulit-ulit lang yon and wag since may auto attack, sobrang dali na. Kahit matulog ka, kaya kumakain ka habang nagda-dungeon. So walang problema dahil auto farming na nga. And also, naka force gunner ka na character. So ang bilis lang mag-farm ng force gunner. Ilang barrel ko lang, patay na agad. So ganun siya. So number 6 on our list is yung, ito pa, isa na medyo hindi nyo pinapansin for sure. Yung ating disc. Yan, disc. Yan, yung mga disc na yan guys. May value yan. Ang problema pa lang dito kay Kabal ay wala pa yung crafting option for weapon. So nagka-craft ako dito sa kay Chloe. Pero since wala, pakita ko sa inyo guys. Naka-prepare na ako diyan sa armory. Ayan, meron ang dami kong ganyan, no. So puro 2 slots yan guys. Kasi gagamitin ko yan for crafting ng weapons. Orb at saka blade kasi yung ika-craft ko guys. So papataas tayo ng amity for both weapons dahil lahat ng class gumagamit ng orb, lahat ng class gumagamit din ng blade. So yun lang. Unless kung magic type yun. So yun yung disc pala, ito siya guys. Kung tayo sa craft items, disc, mura pa to ngayon. Ayan, ipon lang naman kayo, sobrang basic lang yan.
50 gems, oh. Imagine 50 gems, ipon ko lang 127. Thunder Disc level 3. So, ginagamit to sa weapons. Pag magka-craft. So, ganun lang siya, guys. Yung mga disc, huwag niyong baliwalain. So, dark. So, ito, 115. Mas mahal to. And dark. And then, yung dark kasi meron niyang medium. So, wala, diba? So, pag ikaw nag-bend dyan, magkakaroon ng laman yan. Yung gagamitin yan sa collection, kaya mahal yan for sure. Then, yung highest. Sa highest lang, isang peraso, 6 gems na. Paano pa pag apat, 26. So, dyan ako nagpa-farm paunti-unti. Hindi naman kailangan sobrang bilis. So, bloody. Itong bloody disc, isa pa to. So medyo mahal, no? 16. Parang 1 disc piso or 1 gems. Ito, yan. Ito, pinakamahal din to, air disc. Kasi yung air disc, guys, ginagamit to sa crafting ng Fury Potion. So, yung Fury Potion, ito siya, guys. Ito to. Yung ginagamit nyo for SP para makapag BM3, BM2, BM1 kayo. So, mahal yan, guys, sa crafting. Ubod ng mahal yan. Lalo yung air level 1. Ito, mahal na nga to. Air level 2. Naka-low yan, guys, ha. Low yan. Mahal yan dahil unang-una, rare items yan. And, kung crafter ka, maintindihan mo kung bakit mahal yan. So, yan. Kasi kung Fury Potion, number 1 requirement yan ay dapat meron kang air disc na pang-craft. So, number 7 on our list is Fury Potion. So, still, agent shop pa rin tayo. Search nyo lang is Potion. May lalabas dyan. Fury. Wait lang, search natin, Fury. Level 1 lang. Sa level 1 lang kasi, guys, for example, ito, makakaipon ka ng ganyan. So, try 5 gems, diba? Basic. Kasi hindi makakapag-craft, hindi rin makakapag-produce ng Fury Potion kung wala kang Fury Potion level 1. So, yun yung struggle dito, yung level 1. So, saan mo siya makikita? Go to Chloe. And then, search Fury Potion. Level 1. Ayan. So, hindi ko pa siya natatry. 20M. So, 9 amity every time na nagka-craft tayo. Under 2,000 amity. So, ayan. Air disc level 1. So, boss, saan kami bibili ng air disc? Punta lang kayo sa craft shop. Meron dito. Sa may taas. Ito. Level 1. So, dyan. 50,000 and then 20M. Ano pa yung kailangan niya? Ayan, para makita nyo, guys, kung paano siya gawin. Air disc, powerless core, and then empty bottle. Empty bottle nandun din sa craft shop. So, yan ang discarte, guys. Empty bottle. Yan. Tapos yung saan yun isa? Ito yung stone. Powerless core. Yan. Para hindi na kayo mag-farm. So, ganoon lang siya. Ginagawa ko yan at papunta pa lang ako doon dahil meron ako pinagkagagastosan dyan sa sa ALS natin. Kaya tinitipid ko. So, next on our list is yung number 8 Force Essence. Doon pa rin naman yung craft. Kasi tingnan nyo yung price ng Force Essence. Yan, pakita ko sa inyo, guys, yung Force Essence ngayon. 16, guys. Sobrang mahal. So, dito ako naglalagi. Dahil pag nakakuha ko magka-farm ako ng madaming Force Core, and then ika-craft ko yung Force Essence. Maraming ganyan, mga 999. Tapos pag ihiwa-hiwalayin ko yun, kasi 9 gems per 11 pieces. So, kung 999, kung 20, so tubong lugaw na kayo, guys. 60 gems. Ganun lang, guys, papitik-pitik lang. And hindi na namamalayan ng player kasi ang mindset ng player, mura to, meron akong gems, kaya akong bilhin yan. So, ganyan yun ang mga tatargetin nyo. Yun ang mga tamang bentahan. Dahil bara-bara gumastos yan. So, yun yung isa sa mga diskarte ko dito, no? And number 9. Number 9, ito for sure hindi pa rin to alam ng karamihan. So, dito pa rin sa Portlax, kaya di ka na umalis dito, Kaya madalas ako nandiyan sa Portlax. So, may ginagawa tayong milagro dyan kay Chloe. So, sa Portlax dito, kay Alchemist, dito kay Yerte, meron niyang
tinatawag nating old magic book. So sa mga hindi nakakaalam, bigyan ko kayo ng trivia, no? Sa bandang baba ni Yerte, meron dito old magic book. So para saan to? Para saan to, Lods? Para saan to? Dito kapag nakaipon ka na AP na 100 and then meron kang 2 million, makakabili ka ng old magic book na low. So saan to? Ano yung makukuha mo dito kapag binasa mo yung libro or binuksan mo? So ang makukuha mo lang naman dyan is costume cloth fragment or costume option scroll. So saan ba ginagamit yung fragment? So punta tayo dito. Dito pa rin, hindi na kaya alis dito. Punta kay Chloe. Dito ginagamit yung fragment. Ayan guys, so, costume cloth fragment. Para makabili kayo ng costume slot converter. So saan naman ginagamit yung costume slot converter? Ginagamit siya pang butas ng costume para magkaroon ng slot. Kasi pag wala ka ng costume slot converter, hindi ka makapaglagay ng stats sa costume mismo ng character mo. So magkano ba yung costume slot converter pag tinignan natin sa AH? Costume cloth slot wait lang, type natin costume slot. Ayan guys kung magkano. So ganun kabilis. So naglabas ako ng 100 AP, bumili ako ng 2M. So nakakuha ako ng costume cloth fragment. So makasampu kang ganun. So ibig sabihin kailangan mo ng 1000 AP and then 10M. Tapos para makapag-convert kayo ng ganito. O ganun lang siya. So isa yan sa mga ginagawa ko din. And medyo mahal kasi yung AP. Yung AP kasi dyan, ito yun guys. Kailangan maka 1000 AP ako kada farm. So kailangan mag double time sa mga high AP na dungeons para mag-gain ko yan ng 1000. And then yung 1000, dalawa lang pupuntahan yan. It's either AP Saber or doon sa Old Magic Book. So ito yung Old Magic Book. And for sure hindi nyo na naman alam yan. Ayan, Old Magic Book. So cloth fragment. So pag nakasampung cloth fragment ka, makakuha ka ng costume slot converter. Pupunta ka kay Chloe. So almost nandito lang yung gems guys. Hindi nyo kailangan magpakawala ng kung ano-ano. Ayan, pang 3 slot, pang lagay ng laman. So yan, yun yung madalas kong tinatyaga. Kasi ano yan bentables yan. So 9,000 gems agad. Sobrang basic. So yan yung mga ginagawa ko guys. And then last is yung Chaos Cores. So sa Chaos Core, hindi ko pa to inopen sa craft shop. Ayan guys, mahal ang Chaos Core dito. Dahil wait lang, search natin kasi wala pa yung mga items Ayan guys, so 500 isang piraso. So ganyan ginagawa ko, papasok ko yung Eka, and then kuha ako ng costume ng fragments ng Chaos, and then ika-craft ko yun pa isa-isa. So then dito lang ako kikita guys. Ganun lang siya. Ayan lang. Ito yung isa ko. O, diba? So yun na yung 10 ways to farm gems. And yan yung ginagawa ko almost day by day. And iba-iba kapag nasa dungeon yung character ko, chinecheck ko na yung AH kung may movement dun sa mga items. So I hope na may natutunan na naman kayo for this video, and syempre huwag nyo kalimutan mag-click yung bell notification dyan para updated kayo sa mga ilalabas ko pa na tutorials for Cabal Infinite Combo C. So yun lang, and see you on the next video guys. Bye bye.